po pala maging isang ganap na TokTok driver. So para sa ating step 1, yan yung application process. Actually po, lahat naman po kayo riders and drivers po dadaan dito sa ating application process. Okay? So dito naman sa ating application process, may isisend sa inyo ng operator. Tapos kapag pinindot nyo yung link na yan, dito po kayo mapupunta. Ayan. So dyan sa application form. Okay? So mainam na pila pa ng application form na yan. And ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pag-deliver dahil ito ang magsisilbing username mo sa TokTok Drivers application. So kailangan yung number na ilalagay ninyo sa inyong application form is yung active number po ninyo. Okay? So dahil yan nga po yung magsisilbing login credential ninyo sa inyong drivers application. Next, sa password naman, kailangan tanda naman po ninyo yung ilalagay ninyong password dahil yan din po ang magsisilbing login credential ninyo sa inyong drivers application. Okay? So next, antayin lamang po na ma-approve ang yung application sa loob ng 72 hours. Ibig sabihin, after naman po na ma-fill upan yan, kayo naman po ay mag-aantay ng 2 to 3 days po. Under evaluation kayo yan. But after 2 to 3 days na pag-aantay, kayo naman po ay makaka-receive ng email notification na kayo po ay registered or approved na sa inyong application form. Okay? So next, dito naman sa ating step 2, yung riders must have o yung mga kakailanganin ng ating mga riders and drivers. So para sa ating pre-boarding requirements, riders, ayan, kailangan po ninyo ng TokTok inflated bag. Yan naman po ay nabibili ninyo sa inyong operator at nagkakahalaga yan ng 2,000 pesos. Okay? Next, sa TokTok uniform, ito pwede nyo din, ito naman, nabibili nyo din ito sa inyong operator. Okay? So since meron na tayong official uniform sa TokTok, pwede nyo kausapin or tanungin yung operator ninyo kung may uniform na po silang binibenta. Okay? Next naman, sa TokTok ID, ito, libre lang naman ito. Pwede ka manghingi or mag-request ng TokTok ID mo sa operator mo din. Ngayon, kung wala naman po ma-provide ang inyong operator na ID, pwede ka naman po mag-request ng TokTok ID sa amin. Okay? So, pwede ka pong mag-email sa hello@toktok.ph para po mag-request ng TokTok ID. Next, sa TokTok wallet naman, ito naman riders and drivers, importante naman po na mayroon kayong TokTok wallet. Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano si TokTok wallet at bakit mahalaga sa inyo si TokTok wallet. Next, sa driver's application, mamaya din ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana ang inyong driver's application. Okay? So next naman, dito naman sa ating riders image. Yan, no? So riders and drivers. Importante naman po na malinis at maayos kayo tignan dahil kayo po ay haharap sa ating mga customers. Okay? So para po sa ating face, yan, always wear face mask. Kailangan lagi kayo nakasuot ng face mask kapag kayo ay babiyahe. Next, sa ating namang hair or sa buhok. So, always maintain a well-groomed hair. So, kailangan maayos din ang inyong buhok. Ngayon, kung mahaba naman ang inyong buhok, pwede nyo naman po yan itali para po presentable pa rin po kayo tignan. And next naman, sa ating uniform. So, keep TokTok uniform neat and tidy. Maintain your hygiene to avoid body odor. Next, sa ating work ID card, yan. So, kailangan lagi kayo nakasuot ng TokTok ID kapag kayo ay babiyahe. Next naman, sa ating belt and pants, yan. Tighten your belts, avoid wearing loose pants. So, next naman, sa ating hands, so keep your hands clean and sanitized before or after the delivery. So, kailangan malinis po ang inyong kamay. Ngayon, kung wala naman kayo makikita ng paglilinisan ng inyong kamay, pwede naman kayo magdala ng alcohol para laging nasa-sanitize ang inyong mga kamay. Okay? And next naman sa ating shoes, yan. So do not wear slippers and sandals. So alam naman po natin, riders and drivers, na dito po sa Pilipinas, may batas po na umiiral. Na kapag ikaw ay rider at babiyahe ka, kailangan nakasuot ka ng sapatos para maiwasan ng anumang violations. Okay? And wear dark colored shoes po. Next, dito naman sa ating TokTok wallet. Yan, what is TokTok wallet? Okay, so sabi ko kanina sa inyo kanina, mahalaga or importante po, riders and drivers, na meron po kayong TokTok wallet. Ngayon, sir, ano po ba si TokTok wallet? Okay, so si TokTok wallet naman po, ito naman po ay isang digital wallet.
Ayan, so kung familiar kayo, no, sa GCash, ayan, same lang po sila ni TokTok Wallet, okay? So magkapareha lang sila ni GCash. So meaning, pwede ka pong magpa-cash in or magpa-cash out sa inyong TokTok Wallet. And ginagamit po ninyo yung TokTok Wallet ninyo. Halimbawa, kapag si customer magbabayad ng online payment, yung payment niya papasok yan sa inyong TokTok Wallet, okay? Pangalawa, na pinagagamitan nyo ng TokTok Wallet po, lahat po ng transaction sa TokTok Food, ginagamitan niya ng TokTok Wallet. Okay? So para po marami kayong ma-accept na booking sa TokTok Food, kailangan may laman ng inyong TokTok Wallet. And ang ating TokTok Wallet po, ito po ay registered na or sertipikado na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So may video naman akong ipapanood sa inyo kung paano po magpa-register sa inyong TokTok Wallet. Okay, riders and drivers, pakinggan po akong mabuti. Bago po kasi kayo bumiyahe, kailangan may dalawang application kayo na ida-download. So ano-ano ang dalawang application na yon? Una, yung driver's application, yan yung gagamitin ninyo kapag kayo ay babiyahe. Pangalawa, yung customer application, yan naman yung gagamitin ninyo pang-register ng inyong TokTok Wallet, okay? So yan yung dalawang application na kailangan i-download. So para makapag-register kayo sa inyong TokTok Wallet, panoorin niyo po ito.
Same pa rin naman po, manghingi ka sa kanya ng ID tapos i-check mo yung ID kung tugma ba dun sa delivery address na binibigay niya. Plus, manghingi ka pa ng isang ID. ID po na nagpapatunay na si customer ay nagtatrabaho or nakatira sa building na yan. Okay? So kung ikaw ay rider or driver na nagsususpecha na baka yan ay scammer, pwede mo naman po yan i-cancel para makaiwas ka sa scammer. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay rider or driver na ayaw mag-abono or walang pang-abono, okay lang po kahit hindi mo i-accept yung booking na yan. So sabi ko nga kanina, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong i-accept na booking. Okay? So tip number 2 naman po, yan, riders and drivers, yung item na abonohan nyo, pwede nyo po yan i-check or i-inspect. So yes, may karapatan ka po, rider, na mag-check or inspect ng item na abonohan mo dahil parang sa inyo na din po yan, parang kayo na din po yung bumili niyan. Dahil nga po, nag-abono ka po sa item na yan. Okay? May mga instances kasi tayo na halimbawa, pinapabonohan ka ni customer sa item worth 2,000 pesos. Pero pag check mo ng item, parang nagkakahalaga lang ng 200 or 150 pesos. So kapag ganyan, possible na scammer yan. And kung ayaw po ni customer na ipa-check yung item, pwede mo naman yan i-cancel dahil nga po may karapatan ka mag-check ng item na abonohan mo. Okay? Pangatlo naman po, ito riders and drivers. Huwag po kayong papayag na makipag-meet up kay customer. Halimbawa, kapag sinabihan kayo na yung pera i-transfer mo sa kanyang GCash account. Yung pera i-transfer mo sa 7-Eleven, yung pera i-transfer mo sa bangko niya, o kaya naman yung pera i-transfer mo sa bayad center. Yan, possible po na scammer yan. Bakit siya scammer? Dahil unang-una, bakit ka po magta-transfer ng pera sa kanya? Wala ka naman pong nakikitang item or nahahawakang item para i-deliver. Tama? Tayo lamang po kasi ay mag-aabono kung may nakikita tayong item para i-deliver. Ngayon, kung wala kayong nakikitang item para i-deliver, ayan, possible po na scammer yan. Huwag po kayong basta-basta na magta-transfer ng pera nyo po. Okay? So next naman, dito naman sa sa tips, no? Halimbawa naman, ito doble ingat naman kayo dito, no? Doble ingat kayo kapag si customer nakalagay doon sa notes ng kanyang booking, pinapabayaran sa inyo yung kanilang Netflix card, Meralco bill o kaya naman yung tubig nila. Ayan, possible din po na scammer yan. Bakit siya scammer? Halimbawa, inaccept mo yung booking na yan, nagpapabayad si customer ng Netflix card or Meralco bill niya. Ngayon, binayaran mo na. After mo binayaran, tinawagan mo na si customer. Pero after nun, si customer hindi na siya nagpaparamdam sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, na-scam ka po. So, kapag ganyan, doble ingat po kayo ha. Huwag po kayong basta-basta magbabayad ng mga bills nila. Next naman, ito naman, malalaman mo din po na fake booking yan. So, malalaman mo na fake booking yan kapag yung number ng recipient and sender is magkapareho. Pati na din po yung name ng sender and recipient is magkapareho po. Ayan, kapag ganyan po yung nangyari, magkapareho po lahat, possible po na fake booking po yan. Alam naman natin, riders and drivers, na magkaiba po ang magkaibang tao, yung recipient and sender. So, dapat magkaiba din po yung name ng sender and recipient, also their contact numbers. Okay? So, yan yung mga tips na binibigay ko sa inyo, pero malaking tulong po yan para makaiwas kayo sa scammer. Okay? So, kung ikaw naman ay baguhan pa lang na rider, pwede ka naman manghingi pa ng mga iilan na tips sa mga kasamaan mo matatagal na rider para makaiwas ka sa scammer. Okay? Next, dito naman sa ating types of booking, meron tayong pabili. Ayan, so may pabili service naman po tayo. So dito naman sa pabili service, para naman malaman mo na pabili ang pumasok sa inyo na booking, dyan po sa bilog na yan. So may nakalagay na napabili po. So dito naman sa pabili service, dito din po, kayo din po ay mag-aabono dito. Okay? So dalawa naman po yan yung ating pabili. Una, pabili nearby.
Pangalawa, SM Pabilis Service or Robinson Pabilis Service. Okay? So para naman sa ating pabili nearby, may plus 40 pesos po na delivery charge plus delivery fee. Okay? Next naman, para naman sa ating SM Pabili Service or Robinson Pabili Service, halimbawa, si customer nagpapagrocery sa SM. So yung grocery rate natin is 110 pesos plus dahil nag-abono ka, may plus 40 pesos po na delivery charge plus delivery fee. Okay? Sir, paano naman po kapag inaccept mo yung ganyang booking tapos nagpapagrocery si customer sa SM? Eh di ba po may bayad yung parking sa SM? So huwag kayong mag-alala, riders and drivers, dahil po si SM and then si TokTok nagkaroon sila ng agreement na kapag ikaw ay TokTok rider, wala ka na pong babayaran na parking fee. Basta lamang ipakita mo lamang yung TokTok insulated bag mo and TokTok ID, patunay na ikaw ay isang TokTok rider. Okay? Next, dito naman sa ating profile. Yan. So, riders and drivers, importante naman po na meron kayong profile picture. Okay? Dahil kapag na-detect ng aming system na wala kayong profile picture or iba yung mukha na nakalagay sa inyong profile picture, i-deactivate po namin ang inyong account. Okay? Yan po kasi ang magsisilbing mukha na makikita ni customer kung sino po ang magdi-deliver sa kanya. So para po makapaglagay kayo ng profile picture, i-click nyo lang po yan. And then select a photo or take a photo. So kapag nakapili ka na ng picture mo, upload mo lang po yan and then i-click mo lang itong okay. So ganyan lang din po kadali kung paano maglagay ng inyong profile picture. Okay? Next, dito naman sa ating TokTok rate. Yan. So ito, riders and drivers, pwede nyo po itong screenshot ha. Dito kasi malalaman mo dito po kasi malalaman mo po yung yung pwede mong kitain depende doon sa unit na gagamitin mo. Okay? So dito pwede niyo tong screenshot para po may reference kayo kung magkano po yung rate doon sa unit na gagamitin niyo. Okay? Okay, so kung mapapansin nyo, dito sa ating TokTok rate, mayroon po tayong motorcycle, sedan, MPV, van, large truck at saka small truck. And kung mapapansin nyo din, every unit, iba-iba po ang base rate and succeeding rate. So, halimbawa, sa motorcycle po, ang nakalagay na base rate sa motorcycle is 49 pesos for the first kilometer and yung succeeding is 6 pesos every kilometer. So, pag sedan, iba naman ang base rate ng sedan, 100 pesos for the first kilometer and yung succeeding is 18 pesos every kilometer. So, every unit, iba-iba ang base rate and succeeding rate. Tandaan nyo po yan, okay? Sir, ano po ba ang base rate? Okay, si base rate, yan naman yung ibibigay nating rate kay customer sa pagbiyahe natin ng 1 kilometro. Okay? So magsisimula po ang base rate ninyo sa pagkuha nyo sa pick-up location hanggang pag-deliver mo ng 1 kilometro. Sir, paano naman po kapag magdi-deliver ako ng hindi lalagpas ng 1 kilometro, mababawasan po ba ang base rate ko? Actually, hindi po. Dahil ang base rate natin, fixed na po yan, hindi po yan mababawasan. So kahit mag-deliver ka ng hindi lalagpas ng 1 kilometro, hindi mababawasan ang base rate. Okay? Eh sir, paano naman po kapag lagpas ng 1 kilometro ang pagdi-deliveran ko? Okay. So para po mas maintindihan nyo mabuti, So dyan na po papasok si succeeding. Okay? So para po mas maintindihan nyo mabuti, magbibigay ako ng example. So gawin natin example, si motorcycle. Uulitin ko, ang base rate ng motorcycle is 49 pesos for the first kilometer and yung succeeding is 6 pesos every kilometer. Okay, halimbawa may pumasok sa inyo na booking tapos in-accept niyo yan. So pipick upin nyo siya sa Parañaque and i-deliver mo sa Quezon City. Sabihin na natin yung total distance na pagdideliveran mo is 24 kilometers. Okay, so dahil pinick up mo na yung item, nagbiyahe ka na ng 1 kilometro, magkakaroon ka na ng base rate. And dahil nga po lagpas ang 1 kilometro ang pagdideliveran mo, magkakaroon ka na ng succeeding rate. So kung makapapansin ninyo, dito sa ating succeeding, nakalagay 6 times 23. Sir, bakit 23 na lang po siya? Dahil nga po, di ba, nagbigay na tayo ng unang rate kay customer sa pagbiyahe natin ng 1 kilometro. So magiging
23 na lang siya. So, i-times na lang po. 6 times 23 equals 138. So, ipag-plus na lang yung base rate and succeeding. 49 plus 138 equals 187. Ibig sabihin naman po, 187 ang babayaran sa inyo ni customer. Okay? So, huwag kayong mag-alala, riders and drivers, hindi nyo na po kailangan mag-compute. Automatic na po yan na magre-reflect sa inyong application. So, ang gagawin mo na lamang, ipapakita mo na lamang kay customer kung magkano yung babayaran niya. And then, si customer, depende sa kanya yung mode of payment. Pwedeng cash on delivery or online payment. Okay? So, kapag cash on delivery, yung bayad ni customer, matatanggap mo ng cash. Pero kung online payment, yung payment niya po, papasok yan sa inyong TokTok wallet. Okay? Next naman, dito naman sa ating accepting of booking. Yan. So, TokTok riders. So, rider can accept maximum of 2 ongoing booking per ride. Ibig sabihin, para sa ating mga riders, dalawa po yung pwede nyong i-accept na booking per ride. Okay? So, halimbawa, may pumasok sa inyo na booking, tapos in-accept mo yan. So, kahit hindi pa natatapos yung booking na yan, pwede ka pang mag-accept ng isa pang booking. Yan yung double booking na tinatawag natin. Okay? Next, yung rider natin, rider can accept booking around 3 km radius within their area. Ibig sabihin naman, riders, kung saan ka po nakatayo, kahit saan ka, lugar na nakatayo, ikaw po ay makakasagap ng booking sa loob ng 3 km radius. Okay? Sir, halimbawa, taga Bulacan po ako tapos magdi-deliver ako sa Metro Manila. Kahit po ba na nasa Bulacan ako, makakasagap pa rin po ba ako ng booking? Yes po, makakasagap ka pa rin po ng booking dahil hindi naman po tayo territorial dito. Okay? Tulad nga ng sabi ko, kung saan ka nakatayo, kahit saan lugar ka nakatayo, ikaw ay makakasagap ng booking sa loob ng 3 km radius. Okay? Next, para naman sa ating mga 4-wheels. So, 4-wheel drivers can accept only 1 booking. So, para sa ating mga 4-wheel drivers, isa lamang po ang pwede nyo i-accept na booking per ride. Okay? Next naman, yung 4-wheel drivers natin can accept booking around 5 km radius within their area. So next, ito naman sa ating waiting time yan. So riders and 4-wheel drivers po, waiting time for pick-up and delivery is 30 minutes. So given with at least 3 calls and 3 SMS to the sender or recipient. So riders and drivers po, ang waiting time natin for pick-up is 30 minutes. Okay? Next, sa delivery naman ha. So sa delivery, ang waiting time naman sa delivery is 30 minutes. So sir, halimbawa, in-accept ko na yung booking, dineliver ko na. So ibig sabihin, may masisingil na ako doon. Tama? So yes, may masisingil ka naman po doon. Eh sir, paano naman po kung si recipient hindi po nagpaparamdam? Kahit nag-antay ako sa kanya ng 3 beses, kahit nag-antay ako ng 30 minutes sa kanya, nag-text ako ng 3 beses, nag-chat ako, tumawag ako ng 3 beses, wala pa rin po si recipient. Sino na po ang sisingilin ko dito at ano po ang gagawin ko? So kapag ganyan naman, riders and drivers, kapag si recipient hindi nagpaparamdam sa inyo, kahit tumawag ka na, nag-antay ka na ng 30 minutes, tumawag at nag-text ka na ng 3 beses, wala pa rin po si recipient, ang gagawin po natin, kalma lang po muna tayo, okay? So kalma lang po muna. Dahil, dahil ibabalik po natin yung item kay sender, okay? So, tatawagan po natin si sender. Tapos, inform po natin na yung recipient hindi na po nagpaparamdam. Okay? And then, si sender din po ang sisingilin natin. So, kung na-inform na natin si sender, natawagan na natin na hindi nagpaparamdam si recipient, after nyan, babalik na po tayo kay sender. Okay? So, babiyahe ulit tayo, babalik ulit tayo kay sender kasi babalik natin yung item. Tapos, kapag naka-sender naman tayo, dalawa naman po yung sisingilin natin sa kanila. Okay? Dalawa po ha, dalawa ang sisingilin. Una, yung delivery fee. Pangalawa, yung return to sender fee. Okay, sir, magkano po ba ang return to sender fee? Okay, so kung magkano yung delivery fee, halimbawa yung delivery fee is 200 pesos, so ibig sabihin yung return to sender fee is 200 pesos din po, okay?
So, ang sisingilin nyo or ang babayaran po ni sender is 400 pesos. Okay? So, sir, halimbawa, pinaliwanag ko na kay sender. Pinaliwanag ko na sa kanya, pero hindi pa rin po nagbabayad si sender. Ano na po ang gagawin ko dito? Ano na po ang gagawin ko dito? Sino po ang tutulong sa akin kung ayaw magbayad ni sender? Okay, so kapag ganyan, ayaw po magbayad ni sender, no, kahit pinaliwanag mo na, ang gagawin nyo po or ang next step po natin, tatawagan na po natin si customer service. Dahil si customer service po ang kakausap kay sender para po mapagbayad at masingil natin si sender. Okay? So ang gawin natin, tawag lamang po tayo sa 8424-8617 or mag-email sa hello@toktok.ph. So may live chat din tayo. Pwede kayong pumunta sa www.toktok.ph. So doon, may live chat doon. Pwede nyong report yung nangyari. Okay? So kapag na-receive na yan ni customer service, tatawagin kayo ni customer service. Okay? So kapag nakausap niyo na si customer service naman po ang kakausap kay sender para po mapagbayad at masingil natin si sender. Okay? So halimbawa, okay na, napagbayad na natin si sender. Diyan na po natin yan ita-transaction complete. So kung nagbayad na si sender, nabalik na natin yung item, diyan na po natin yan ita-transaction complete. Okay? So ganito po ang gagawin ng ating mga riders and drivers kapag naka-experience kayo ng ganito. Okay? So next, dito naman sa ating package guidelines, yung mga bagay na dapat mong maiging pag-ingatan. So yung mga bagay na babasagin or fragile, madaling mayupi, madaling matunaw, lalo kung ito ay frozen products, at madaling mabulok. So kapag ganitong bagay naman ang i-deliver ninyo, riders and drivers, dapat dalawang bagay din ang una nyong iisipin. Una, kung may lagayan ka po ba sa ganyang produkto? Pangalawa, kung may experience ka na po ba sa pagdi-deliver ng ganyang produkto? Kasi kapag yan po ay nasira habang kayo ay bumabiyahe, kayo po ang mag-shoulder niyan. Hindi si Tok, hindi din po si operator. Okay? Next, dito naman sa ating package limit. So yung weight limit natin sa motorcycle is 20 kilograms. And yung dimension limit naman natin is 20 inches by 20 inches. So para naman sa ating sedan, ang weight limit ng sedan is 200 kilograms. And then sa MPV naman, meron tayong 300 kilograms and 600 kilograms. So next, dito naman sa ating cancellation logic. Yan. So dito naman sa cancellation logic, yung mga rider or driver po na abuso or mahilig mag-cancel. So kung ikaw ay rider or driver na abuso sa pagka-cancel, may suspension po tayo dyan. Okay? So first strike, 24 hours po kayong masususpend. But after 24 hours na suspension, automatic po ulit na ma-activate ang inyong account. Next, sa second strike naman po, 72 hours naman po kayong masususpend. But after 72 hours na suspension, automatic po ulit na ma-activate ang inyong account. So dito naman sa ating third strike, yan. So kapag nakapag-third strike na po kayo, kailangan nyo na pong makipag-coordinate kay customer service dahil hindi na po yan kusang ma-activate. Kayo po ay magpapa-manual activation na dyan. Okay? So para po makapag-manual activation, tawag lamang kayo sa customer service hotline or mag-email lang po. So sir, paano mo naman po masasabi na kami ay abuso sa pagka-cancel? Okay, so masasabi po namin na kayo ay abuso sa pagka-cancel dito po sa diagram na yan. Okay? So ito, pwede nyo tong screenshot yung diagram na yan. No? Okay, so para mas maintindihan ninyong mabuti yung dito sa ating diagram, dalawa lamang po yan. Una, para sa ating mga bagong rider or driver, pag sinabi nating bago, less than 10 or equal 10 ang inyong transaction. Okay? So kung ikaw ay bagong rider, less than 10 or equal 10 ang inyong transaction. So para naman makaligtas kayo sa suspension, kailangan po kahit magkaroon kayo ng isang successful delivery sa less than 10 or equal 10 yung transaction, ligtas na po kayo. Okay?
Pangalawa, para sa ating mga lumang rider or driver, pag sinabi nating luma, higit naman po sa 10 ang inyong transaction. Okay? So kung higit na sa 10 ang inyong transaction, kailangan naman hindi aabot ng 80% ang inyong cancellation rate. Okay? Sarap ng bagong ihaw in every box. Mang Inasal Delivery! So next, para naman po dun sa mga nakakaranas na naglalag or nagahang ang inyong application, panoorin nyo po ito. Paano i-refresh ang TokTok Rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang TokTok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, Clear Data at Clear Cache. Pindutin ang Clear Cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang Clear Data para ma-refresh ang app at pindutin ang Force Stop. Bumalik sa home at i-click muli ang TokTok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong TokTok Rider app. Okay yan. So, ganyan lang po kadali kung paano po mag-troubleshoot ng inyong application. So, ulitin ko lang. Clear cache lang and then clear data. Automatic na po na magre-refresh ang inyong application. Okay? Next. So, next naman is how to transfer rider and driver from one operator to another operator. So, yes po, riders and drivers, pwede po kayo magpalipat sa ibang operator. Kaya lamang may mga process or susundin tayong proseso bago po mangyari yan. Okay? And para naman sa ating mga in-house rider, pag sinabi nating in-house rider, yung mga rider or driver na walang operator. So kung ikaw ay rider or driver, so kung ikaw ay in-house rider, no? At halimbawa, no, may nahanap ka na operator mo. Halimbawa, kapitbahay, kamag-anak, kapatid, kaibigan mo, at ang gusto mo, siya na yung maging operator mo. So para mangyari yan, tatawag ka muna dito kay customer service para mag-request ng transfer. And kapag na-receive na po namin yan, kami na po yung mag-a-approve para ma-transfer ka sa operator na yon, okay? And kung ikaw naman ay rider or driver na na may operator at gustong magpalipat sa ibang operator, ganito po ang gagawin natin. So sa step 1, riders and drivers, kailangan magpaalam po muna kayo sa iiwanan ninyong operator, okay? So, kakausapin nyo, magpapaalam kayo, bakit, ano yung reason ninyo, bakit kayo lilipat sa ibang operator, okay? Next, sa step 2 naman po, yung lilipatan ninyong operator or yung bago ninyong operator, siya naman po ang mag-i-initiate ng transfer request. So dahil siya yung mag-initiate ng transfer request, tatawag siya kay customer service para po mag-request ng transfer, okay? And sa ating step 3 naman po, yung iiwanan ninyong operator, siya naman po ang mag-a-approve ng transfer request. So makaka-receive siya ng transfer request sa kanyang portal at siya po ang mag-a-approve nun, okay? So ganito lang po ang gagawin kapag magpapalipat kayo sa ibang operator. Okay? So next naman, dito naman sa ating TokTok Food. Yan, no? So kung kanina, yung ino-orient ko sa inyo, so yung ino-orient ko sa inyo kanina is regarding sa TokTok Delivery. Yung pagdi-deliver ng mga parcel or items, ayan, dito naman is sa TokTok Food naman po. Okay? So what is TokTok Food? Okay, so si TokTok Food is the newest food delivery service app that delivers great food anytime and anywhere. And TokTok Food caters a variety of food choices such as freshly cooked meals, desserts, beverage, and snacks. Yan. So dito naman sa ating TokTok Food, actually riders and drivers po, ito pong TokTok Food po ay available pa lamang sa Metro Manila. Okay? So ibig sabihin, kung taga-province ka, wala pa po tayong TokTok Food dyan. Okay? So kung taga-province ka, huwag ka mag-alala, pwede ka naman po mag-deliver ng mga parcel. Yun yung tinutukoy ko kanina na TokTok Delivery. Yung in-orient ko po kanina, okay? So kung ikaw naman ay taga-Metro Manila, hinihikayat din naman namin kayo na lagyan ng laman ng inyong TokTok wallet para po may ma-accept kayo ng booking sa
Tok Food, okay? So next naman is how does Tok Food work? So same lang naman. Customer will order the food they want and ibubuk nila yan gamit ang kanilang Tok application. So once po na ma-confirm na po ng merchant store yung booking na yan, manonotify naman po yung malapit na riders, okay? So rider, kailangan malapit kayo sa merchant store para po may pumasok sa inyo na booking sa Tok Food, okay? So kapag na-accept nyo na yan, i-deliver nyo po yan hanggang makuha po ng ating customer. So ganyan lang din po kadali kung paano po mag-Tok Food, okay? So may video naman akong ipapanood sa inyo kung paano po mag-accept ng booking sa Tok Food. So panoorin nyo po ito. Okay, yan. So, ganyan lang din po kadali kung paano po mag-accept ng booking sa Tok Food, okay? So, para dun sa hindi nakapanood ng video na to, mahina signal, ganun, kaya hindi napanood yung video na to, mamaya po isasend ko naman sa inyo yung link ng video na to sa pag-accept ng booking sa Tok Food, okay? So, nandoon na din po yung guidelines para sa Tok Food. So, mamaya after ng orientation, isasend ko naman sa inyo yung link, okay? Next. So, para naman malaman mo na Tok Food ang pumasok sa inyo na booking, ayan, dyan po. So, may nakalagay na Tok Food. So, ibig sabihin, Tok Food po yung booking na yan, okay? Then, yung mode of payment po ni customer is cash. So, kapag ang mode of payment po ni customer is cash, dito naman po, riders, kailangan may laman ng inyong Tok wallet. Kasi kung walang laman ng inyong Tok wallet, hindi nyo po ma-accept yung booking na to, okay? Ang ginagamit nyo po kasi na pang-abono sa Tok Food is yung inyong Tok wallet. Sir, pwede po ba akong mag-abono ng cash kay Tok Food? Actually, hindi po. Dahil hindi ganun gumagana ang ating Tok Food. So, ulitin ko, para po ma-accept yung booking na to, kailangan may laman ng inyong Tok wallet. Okay? So, kapag na-accept nyo na yan, malalaman mo kung ano yung order ni customer, kung magkano yung halaga nun, at kung magkano yung babayaran sa inyo. Okay? Next, same pa rin naman po, Tok Food pa rin po yung pumasok na booking. Then yung mode of payment na ni customer is cash pa rin po. Okay? So, ibig sabihin, kailangan may laman ng inyong Tok wallet para po ma-accept yung booking na to. Pero, dito naman po si customer may voucher. Yan. So, kung familiar kayo sa Lazada voucher or Shopee voucher, same lang po yan sila ni Tok. Okay? So, para naman masingil mo si customer, pag may voucher, dito mo po yan malalaman or makikita. So, for a while lang, zoom ko lang saglit. Ayan. So, nakalagay dito is 470. So, ibig sabihin, ang babayaran sa inyo ni customer is 470. Pero, dahil po may voucher si customer na 50 pesos, ililess po natin yan. Okay? So, 470 minus 50 pesos equals 420. So, ibig sabihin naman, 420 ang babayaran sa inyo ni customer. Okay? Eh, sir, paano naman po yung 50 pesos? Saan naman po mapupunta yung 50 pesos? Okay, so wag kayong mag-alala, riders. Dahil kapag na-complete transaction nyo na yan, yung 50 pesos, papasok po yan sa inyong Tok wallet. Okay? So, bale, 470 pa rin yung nasingil mo. Kaya nga lang, hiwala. Yung 420, natanggap mo ng cash. And yung 50 pesos, pumasok sa inyong Tok
Wallet. Okay? So, ganito po ang gagawin kapag may voucher si customer. Next naman, same pa rin po, Tok Food pa rin po yung pumasok na booking, pero yung mode of payment na is Tok Wallet. So, kung nakalagay na mode of payment is Tok Wallet, dito naman po, si customer nagbayad po siya ng online payment. Okay? So, kapag Tok Wallet, ibig sabihin si customer nagbayad ng online payment. So, binayaran niya na ng online payment yung merchant store and then yung delivery fee. So, kapag ang mode of payment ni customer is Tok Wallet, dito po, wala na po kayong, kahit walang laman ang inyong Tok Wallet, pwede nyong i-accept yung booking na yan. Okay? So, ulitin ko, pag nakalagay na mode of payment is Tok Wallet, kahit walang laman ang inyong Tok Wallet, pwede nyong i-accept. So, dito sa ating Tok Food rate, ang base fare po ni Tok Food is 55 pesos. And then yung succeeding is 8 pesos per kilometer naman po. Okay? So, yung waiting time naman po dyan sa Tok Food is 15 minutes. So, given with at least 3 calls and 3 SMS, the sender or recipient. Next naman, wait yan. So, dito naman sa ating accepting of booking sa Tok Food, so you can accept booking around 3 kilometer radius within the merchant's area. Ibig sabihin, kailangan riders, malapit po kayo sa merchant store para po may pumasok sa inyo na booking sa Tok Food, okay? And then dito naman sa ating cancellation, so you can cancel the booking but only for the following reasons. So first, accidents. Huwag naman sana mangyari yan sa ating mga riders and drivers po. Next, item out of stock, store is closed, and fake booking. Ayan. Riders, wag po kayong matatakot na mag-abono dito sa ating Tok Food, okay? Dahil kapag kayo po ay na-fake booking, yan po ay maki-credit back sa inyo. So para ma-credit back naman sa inyo, ang gagawin nyo lang po, papatunayan yan kay customer service. So pwede kayong tumawag sa customer service hotline, mag-email, or mag-live chat. At kapag nakausap nyo na si customer service, papatunayan nyo na yan. Ang unang itatanong nila sa inyo or itatanong sa inyo ni customer service kung nakapunta ka na po ba doon sa delivery location. Siyempre, malamang masasabi natin na fake booking yan kapag nandun na tayo sa delivery location. Tama? Pangalawa, dahil po nag-antay ka po ng 15 minutes, tumawag ka ng 3 beses, nag-text ka 3 beses, pwede mo yung screenshot. Screenshot mo, patunay na si customer ay hindi nagre-reply or sumasagot sa tawag mo. And pangatlo, ikaw naman po ay magsi-selfie. Si-selfie ka naman po, patunay na si customer ay no-show po. So kapag napatunayan nyo na po yan kay customer service, yan naman po ay makikredit back sa inyo or babalik sa inyo yung abonuhan nyo po. Pero after naman po na mabalik sa inyo yung or makredit back sa inyo, ang next step na gagawin po ninyo, tatanungin niyo po si customer service kung ano ang gagawin sa pagkain. So kapag sinabi kasi ng customer service na sa inyo na yan, ayan, dyan lamang po na pwedeng kainin or iuwi yung pagkain na yan. Pero kapag sinabi ng customer service na, pag sinabi naman ni customer service na ibalik mo po yan, ibabalik po natin yung pagkain sa merchant store. Or ibabalik natin dun sa store po mismo. Okay? So yan naman yung gagawin kapag na-fake booking naman po kayo. Dito sa Tok Food. And then next, ito naman po yung available merchants sa ating Tok Food. Ayan, pwede nyo yung screenshot yan ha, riders. So para doon sa mga gusto mag-Tok Food, pwede nyo yung screenshot yan para po may reference kayo. And then tandaan lang, ang Tok Food po, ito ay available lamang sa Metro Manila. Okay? So yan ay available lamang po sa Metro Manila. Next. So yan naman po yung another available merchants sa Tok Food. So next naman, meron naman po tayong Tok Food Pabili. So yan yung bagong feature ni Tok Food, which is yung Tok Food Pabili. Okay, sir, ano po ba ang Tok Food Pabili? So dito naman sa Tok Food Pabili is parang magpapabili lang si customer sa store. Pero gamit nila yung Tok application. Okay? So Tok Food Pabili po ang tawag doon.
And then dito naman sa TokTok Food Pabili, dito naman po, ang gagamitin nyo na pang-abono is cash. Ibig sabihin, kailangan riders, para makapag-accept kayo ng booking sa TokTok Food Pabili, may pera kayo pang-abono, may laman ang inyong TokTok wallet para po makapag-accept kayo ng booking sa TokTok Food Pabili. Okay? So, yan naman yung example ng booking sa TokTok Food Pabili. Ayan, nakalagay na. TokTok Pabili. And then yung merchant is Starbucks. So yung mode of payment is cash. So even though naman yung mode of payment is TokTok wallet, kailangan may pera pa rin kayo pang abono. Okay? And the next, dito naman sa atin, accepting an order here at TokTok Food Pabili. So driver should pay the merchant in cash regardless of the mode of payment, TokTok wallet, or COD of the customer. Ibig sabihin, tulad na sabi ko kanina, para makapag-accept kayo ng booking sa TokTok Food Pabili, una, kailangan may pera kayong pang-abono. At pangalawa, may laman ng inyong TokTok wallet. Okay? Next, once driver has already accepted the TokTok Food Pabili booking, he can't accept another booking. Ibig sabihin, once na nag-accept kayo ng booking sa TokTok Food Pabili, hindi po kayo allowed na mag-double booking. Okay? So, hindi allowed ng double booking once na nag-accept ka ng TokTok Food Pabili. Kailangan tapusin mo muna yung booking na yan bago ka makapag-accept ng another booking sa TokTok Food Pabili. Okay? So, walang double booking ha sa TokTok Food Pabili. And next, yung maximum na abonohan nyo naman sa TokTok Food Pabili is 2,000 pesos. Next, if ever naman po na nagkaroon ng pagbabago sa price or sa price ng order ni customer, ayan, kailangan tawagan agad natin si customer. Okay? Halimbawa, si customer nag-order ng 1-piece chicken sa ating TokTok application. And then, yung price ng 1-piece chicken sa ating TokTok application is 89 pesos. So, binook niya, in-accept mo po. Ngayon, pag-accept mo, pumunta ka ngayon sa store, then napansin mo na nagkaroon ng pagbabago sa price ng order ni customer. Napansin mo na yung 1-piece chicken, nagbago na yung price, naging 89 pesos na. So, ang gagawin, naging 99 pesos na po pala, sorry. So, ang gagawin mo, tatawagan mo agad si customer, inform mo, no? Halimbawa, ma'am or sir, nagkaroon po ng pagbabago sa price ng inyong order. Itutuloy pa po ba natin yung transaction? Pag nag-yes si customer, pwede naman ituloy yung transaction. But if no, pwede naman i-cancel yan yung booking, okay? And the next, meron naman tayong service fee sa TokTok Food Pabili. So, yung service fee, ito, hati naman po kayo ni TokTok dito, okay? 50% sa'yo or kalahati ng service fee sa'yo, kalahati naman kay TokTok. And then yung service fee, matatanggap mo yan ng buo once na nagbayad ng cash si customer. And then saka ka lang po babawasan ng kalahati na service fee doon sa TokTok wallet po ninyo. And then meron naman tayong TokTok Food Loan dito sa ating TokTok Food Pabili. Pero tatandaan, ang TokTok Food Loan naman, ito naman po ay applicable lamang or available lamang sa TokTok Food Pabili. Okay? So, ulitin ko, ang TokTok Food Loan ay applicable lamang sa TokTok Food Pabili. So sir, paano po gumagana ang TokTok Food Loan? Or paano po makapag-loan? So halimbawa, may pera po kayong pang-abono. And then, kaso nga lang, walang laman ang inyong TokTok wallet. At gusto mong i-accept yung booking na yan sa TokTok Food Pabili. So hindi mo siya ma-accept dahil nga po walang laman yung TokTok wallet mo. So, ang pwede mong gawin para ma-accept yung booking na yan, kailangan mo lang mag-loan. Okay? So, para makapag-loan, pwede mong i-accept yung booking and then may lalabas na insufficient balance. So, may option doon na pwede kang mag-loan. Pero, once na nakapag-loan ka, tandaan, kailangan mabayaran nyo po agad yung loan after ng booking sa TokTok Food Pabili. So, bakit siya kailangan bayaran agad? Dahil hindi ka kasi makakapag-accept ng another booking dahil nga po may naiiwan ka pa or hindi pa nababayaran na loan. So para po makapag-accept ka uli ng another booking sa TokTok Food Pabili, kailangan bayaran nyo po agad yung loan. Sir, paano naman po bayaran yung loan? Ang gagawin mo lang, magpapa-cash in ka sa TokTok wallet. So once na nagpa-cash in ka, automatic na po na madededuct yung ni-loan mo. Halimbawa, nag-loan ka ng 50 pesos, tapos nagpa-cash in ka ng 100 pesos sa TokTok wallet mo.
So, madededuct ka o mababawasan ng Tok Tok wallet mo ng 50 pesos. So, sa ganung paraan, nyo po mababayaran or ganun nyo po mababayaran yung loan nyo dito kay Tok Tok Food Pabili. Okay? And then once naman po na on the way na kayo kay customer, ayan, kapag on the way na po kayo kay customer, nakuha nyo na po yung order ni customer, syempre, kailangan picturean po muna natin yung order ni customer. Okay? As a proof na nakuha na po natin yung order ni customer. And next, kapag na-deliver nyo naman po kay customer, syempre, kailangan picturean uli natin yan as a proof na na-deliver na po natin or nakuha na po ni customer yung pagkain. Okay? So ito naman yung list of available merchants natin sa Tok Tok Food Pabili. Meron tayong Jollibee, Tiger Sugar, Chowking, Starbucks, and Anything, Mang Inasal, and Happy Lemon. So ang good news naman dito sa ating Tok Tok Food Pabili is available na din po siya sa Cebu and Davao. And available na din po ang Tok Tok Food Pabili sa mga lugar sa Luzon po. Katulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, ayan, Antipolo po. So yan, pwede nyo screenshot naman yan. And then ulitin ko, ang Tok Tok Food Pabili is available na din po sa Cebu